Oh, what's up, what's down? Yan. Guys, welcome back ulit sa ating channel at Maki Official 08. So, ngayon po ay tuturo ko naman po sa inyo ang aking nalalaman about dito sa mixer. Yan. Tsaka sa B8 sound card. Yan. Magkoconnect po tayo ng mixer papunta pong B8 sound card para po sa inyong kaalaman malaman nyo po kung ano yung tunay na tunog ng microphone na aking isi-set up sa ating mixer going to B9. Yan, sound card. Ito po ay aking nalalaman lang po sa aking pagla-live, pagla-recording. So, isi-share ko naman po sa inyo. So, bago po ang lahat, kung napadaan po kayo dito sa aking channel, please subscribe, like, and share po sa aking video para po dumami po tayo. Dumami rin po yung makaalam nitong aking isi-share na vlog for today. So, habang di po tumatagal, umpisa na po natin ang ating vlog. So, without further ado, let's start. So, ito na po guys ang ating mixer at ang ating B9 sound card na ang kanyang model ay K300. So, maganda pong ano yan, kahit pong mumurahin lang po yan, maganda pong kalidad ng B9 sound card ang ating gamit. Yan. Ito kahit mumurahin lang po, alagang-alaga ko po yan. Ating 4 channel mixer. So, umpisa na po natin. Meron po tayo ditong microphone wire na XLR. So, male to female. Yan. Tsaka meron po tayo ditong jack. Tsaka may PL po tayo. Yan. Meron naman po tayong USB. Yan. USB to PC. So, sa mga hindi pa nakakaalam, hindi lang po sa PC pwedeng gamitin yung connection niya. Pwede rin po sa phone. Tsaka hindi po ako gumagamit ng itong jack po ito na pang live po. Karamihan po kasi gumagamit po sila ng ganitong jack para po sa live or recording. Pero sa akin po ito po yung ginagamit ko. Itong puti. So, meron din po tayong USB, OTG. Yan. Yan, yung sinabi ko po, gaya po kanina. Yung sinabi ko po, itong OTG at saka itong jack. Yan. TRRS. Yan. So, wala na po to. Hindi ko po to gagamitin sa ating live. So, mayroon po tayong microphone. Yan. Bakal po yan. Mabigat po, mabigat. So, dito po sa ating mixer, meron po tayong yan, charger po ang ating adapter sa kanya. Kahit ano pong charger, gagana po yan. So, meron din po tayong cord para po dito, papuntang charger. So, meron po tayong headset. Yan, headphone para po sa ating monitoring. Kung gaano po kaganda yung tunog niya. Para po ma-monitor natin yung tunog niya. So, una po natin gagawin, ito pong ating mixer. Yan. Tingnan po natin ang kanyang likod. Yan. Makikita po natin dyan. Ano yung ilaw eh. Yan. Meron po tayo dyang using computer, DC, MP3, PC. So, meron po tayong port ng USB, audio. Yan. So, dito po natin ikakabit yung charger input na pinakita ko kanina. So, ito naman po, pag gusto mong gumamit ng PC, pipindutin nyo lang po yan kung MP3. Naka-up naman po yan kung PC. Yan po yung connection niya sa mixer. So, without further ado, set up na natin.
So guys, ang una po nating i-connect, yan, kailangan make sure na isasaksak po natin dito sa sa extension ang ating charger papuntang mixer. Yan, first to do. Para po maganda yung natin, setup. So ilalagay po natin dito sa likod. Sensya na po, mahirap yung wala po tayong Yan, lagay natin sa likod. Iilaw po yan. Yon, umilaw na. Yon. Line. So next to do, ito pong dulo ng ating microphone wire, papunta dito sa ating mixer. Yan. So yan na po ang ating setup. Line 1. So bago po lahat, kung hindi po nyo alam, ito pong microphone na ginagamit ko ay dynamic. So nakikita nyo po tong 48 volts phantom. Hindi nyo po pwedeng pindutin yan kung dynamic microphone ang inyong gamit. Kasi po naka 48 volts po yan. Ang 48 volts po ay para lang po sa may preamp na microphone, unlike ng condenser microphone. Kasi po may preamp po ang condenser microphone. So once na i-switch on nyo itong 48 volts na gagamitin nyo itong dynamic, masisira po itong dynamic microphone. Kasi po direct po itong microphone, wala po siyang preamp. So ang pinagkaiba naman po kapag may condenser microphone, yun po ay may preamp. So i-switch on nyo po itong 48 volts. So yan, kiniklear ko lang po para baka sa mga hindi pa po nakakaalam. So sa mga may nakakaalam po, ayan, skip na lang po kayo dito, ayan. So next naman po tayo. So ang ating next po ay ang ating microphone, ayan. Model po Olsen Mark. So dito naman po natin siya i-connect sa ating female XLR. So ayan na po, na-connect po natin sa ating cord ang ating microphone. Yan po. So next procedure naman po, meron po tayong cord na PL to ERS connection. So pa letter Y po yan. Kasi po ito RCA po yan, ng dalawang yan. Bali naging letter Y siya. Yan. So nakikita po natin dito ang left and right connection dito sa ating main out ng ating mixer. Yan. So itong dulo, isasaksak po natin dito yan. Yan. Kahit magkabaliktad po yan, okay lang. Kasi stereo naman yan. Yan. So, yan na po. Lagay na po natin sa ating mixer. So make sure po muna guys, switch, i-off po natin muna yung knob, yung main. Lahat po yan. Bago po natin gamitin. So, proceed naman po tayo. Ito pong dulo na to ng ating connection na galing dito sa mixer, papunta dito sa ating jack TRS. Dito po ang connection sa likod ng ating B9 sound card. So gaya po ng sinabi ko kanina na pampaganda po ng tunog itong microphone connection galing po sa ating mixer papuntang B9 sound card. So ang dulo po niyan, ayusin po natin muna. Ang dulo po niyan ay papunta dito sa mic 1 or mic 2. So pipili lang po kayo dyan kung saan yung nagugustuhan yung connection. Yan. So
kung dalawa mic mo, pwede. Pero dalawa din dapat na mixer ang gagamitin mo. Pero mas maganda yung ganito kasi nga, ang gagamitin mo, pwedeng maging dalawang microphone or may gitara ka dito. So, gaya ng sabi ko, microphone lang po ang connection ko dito. Galing sa mixer, mag-out, papuntang B9 sound card. So, ito po ang connection niya. Dito po natin siya i-connect sa mic 1. Yan. So, nandyan na po ang connection. So, ang next po natin, ito pong USB to PC connection. Pero po hindi po tayo gagamit ng PC pang mobile phone ng ating setup. Para po mas maganda ang kanyang audio enhancement. Yan. Sa mga di po nakakaalam, sa mga gumagamit po ng mga live streaming dyan, yan. Ito po yung connection nila na hindi po nila sinasabi. Ganyan din po yung connection nila. Pero yung iba po gumagamit po ng professional audio interface. Pero ako po hindi po professional yung audio interface ko. Binili ko lang po to sa halimbawa Shopee, Lazada, ganyan. So, depende po sa gumagamit kung marunong talagang makinig. Yan. So, ito pong dulo ng ating USB. Yan. Papunta po yan sa ating B9. Yan. Dito po. Yan. PC Live po. Power. Yan. Tsaka, nagbibigay din po siya ng charging habang naka-live ka. Yan. So, yan na po. So, ang next po natin connection ay ang ating headset or headphone. Yan. Po. Ang ating next connection. Headphone. So, ang dulo po niyan ay ilalagay natin sa speaker. Sa speaker. Yan. Kung gusto naman po yung earpiece, pwede naman po. Depende. Pero sa akin po, speaker talaga ang connection ko. Yan. Para mas maganda yung kanyang tunog. Yan. Yan po. Nakikita nyo na po yung connection. Mula dito, microphone. Mag-out. Main out ng mixer. Mag-i-input. Papuntang B9 sound card. I-input mo yung headset mo dito sa ating B9 sound card. So, lalabas ngayon ang tunog papunta dito sa USB. So, meron pa po tayong isa sa pinakahuli. Ito pong ating OTG. So, ito po yung sinasabi ko na karamihan po sa mga nagla-live ay gumagamit po nitong jack. Yan. Na pang live po. Sa live. So, unless po nagagamitin po natin itong live 1. Yan. Ito pong connection. Kasi po para dito po yan. Papunta pong cellphone. Pero hindi po ako gumagamit niyan. Yan. Live 1, live 2, live 3. Kung tatlong cellphone yung pwede mong gamitin, pwede. Sabay-sabay kahit anong streaming gagamitin mo. So, sa akin po, hindi na po ako nagko-connect dyan. Bawas na po ng cord. Tsaka tipid. Yan. So, ito pong dulo na USB. Kasi po OTG to. Iko-connect po natin dito. Yan. Iko-connect lang po natin dyan. Sa ating adapter. Yan. Make sure po na nakakonect masyado. Yan. At itong dulo po ay i-connect ko po dito sa aking cellphone na ginagamit. So, mamaya po i-ano ko po sa inyo kung ano yung tunog niya. Kasi po, ito pong ginagamit ko ngayon, hindi pa po siya nakakonect dito sa ating audio. Dito sa ating mixer papuntang B9. So, yan.
So ayusin lang po natin. So switch on na po natin ang ating B9. Yan. Long press po, 5 seconds. Yan, nakikita na po natin. Gumana na po siya. So nakikita nyo po itong microphone ko, i-switch on ko po to. Angat po natin itong line 1. So isa-sound check natin siya dito. Dito po pupunta ang audio ng ating microphone. Dito po siya mag-BBU yung ilaw niya po. So try po natin. Check, hey. Check, hey. Ayan po. Check, hey. Hey, sound check, hey. Nakita niyo po, check, hey, sound check, hey, check, check it out, sound check. So, ang next po natin gagawin ay i-connect na po natin itong dulo ng ating recording. So, make sure po na nakataas po ang ating recording. Yan, para po makapasok po ang kanyang audio. So, pakinggan nyo lang po kung ano ang tunay na tunog na ginagamit ko ngayon habang wala pa yung ating connection. So, without further ado, i-connect na po natin. So, yun na nga. Andito na po tayo. Naka-connect na po tayo guys sa ating mixer papuntang B9. So, nakikita nyo naman po gumagalaw po yung ating connection yan. Hawak-hawak ko po kasi yung ating cellphone. So, sa lahat po ng makakapanood nito, hindi lang po connection ng laptop ang pwede dito sa ating PC. Yan, PC connection papuntang cellphone. So, mas mainam po ang kanyang tunog. Much better po kaysa ito po yung gagamitin nating connection. Yan. So, try po natin yung effects ng ating sound card. Yan. Ito pong ating effects. Reverb. Yan. Angat po natin yung knob. Check sound. Check. Hey. Hey, check sound. So, naririnig niyo po ngayon ang kanyang tunog. Kung gaano po siya ka-clarity. So, kung gusto niyo naman pong gumamit nitong kanyang high, gain, low. So sa ibang mixer po kasi may mid, high, low. So dito po kasi sa aking mixer, medyo kulang po siya. Pero yung kanyang clarity naman po ay malinaw po. Diba? So comment lang po kayo dyan sa baba kung ano po yung masasabi nyo sa ating connection ngayon, sa ating vlog for today. Sana po may nalaman kayo sa aking tutorial ngayong araw na ito. So hanggang dito na lang po ang ating vlog for today. So, God bless po. Sana po may natutunan po kayo sa aking share ngayong araw na ito. Na hindi lang po sa PC gaganda ang tunog ng ating recording or live streaming. Pati rin po dito sa ating phone, pwede po nating i-direct. Yan. Thank you very much. So, bago po ang lahat, please subscribe, like, and share kung nagustuhan niyo po itong aking video na ginawa. So, peace.